Nang hindi sumunod si Margarita sa gusto ni Renz ay nanlisik ang mga mata nito sa galit. Nagpakita na rin ang mga ugat nito sa leeg. Nakatayo lang sa gilid ang sekretary na tahimik na pinagmamasdan ang magkapatid. Bingi ka ba? Hindi mo ko narinig. Gusto mo bang kalad ka rin pa kita papasok ng kwarto niya ha, Margarita? Naiyak ni inihakbang ni Margarita ang mga paa niyang labis ang bigat. Misa hinagap ay wala sa isip niyang isang araw ay mapipilitan siyang humingi ng tawad sa sister-in-law niya. Feeling niya ay ang baba ng pagkatao niya. Subalit, anong magagawa niya? Oras na suwayin niya ang kapatid, sigurado na ang simpleng away nila ay lalaki. Oras na maulit ang mga ganitong pangyayari, ako nang makakalaban mo, Margarita. Tumino ka naman. Hindi ka na bata para mang-bully. Ang tanda mo na para maging bully. Nasa tapat na si Margarita ng pintuan ng silid ng matigilan. Hindi niya kayang pumasok sa loob at gawin ang hiling ng kapatid. Ayaw niyang gawin iyon. Hindi ang hipag na si Althea ang magpapaluhod sa kanya. Pakiramdam niya'y parang inamin niyang mali siya at naging talunan sa harapan ng babae. Nalamig ng mga kamay niya. Nahihirapan ng huminga. Ano pang ginagawa mo? Hinihintay mong Pasko? Pasok na sa loob! Sigaw ni Renz na binasag ang tahimik na hallway ng hospital. Sobrang namamangha si Althea ngayon na alam niyang malapit na annulment nilang matapos ay saka pa lang nagagawa ni Renz na magbago. Matagal na niyang hiling na mapansin nito. Kampihan nito gaya ng ginawa ngayon. Subalit palagi na lang siyang bigo. Hindi siya magawang pansinin ng asawa niya. Akala niya'y palaging si Eleanor na lang ang makakaranas nito. Para sa kanya ay sobrang unfair talaga ng mundo. At ngayon pa ito ipaparanas. Well, hindi na rin masama. At least pinaranas pa rin naman sa akin yun. Napalingon si Althea sa pintuan nang bumukas iyon at niluwa si Renz at Margarita na nasa likuran ng kapatid. Nakatungo ang sister-in-law niya na tila ba parang nahihiyang ipakita ang mukha sa kanya. Napabuga ng hangin si Althea. Sinabi niya na kay Renz na hindi nito kailangang humingi ng tawad. At okay na yon. Ano pang hinihintay mo, Margarita? Humingi ka na ng tawad kay Althea. Puno ng otoridad na lingon ni Renz. Bagsak ang magkabilang balikat na umayos ng tayo si Margarita. Alam niya na kapag hindi niya sinunod ang kapatid, ay hindi sila dito matatapos. Kuya, kailangan ko ba talagang lumuhod? Hindi ba pwedeng mag-sorry lang ako sa kanya? Anong sinabi ko sa'yo? Yun ang gawin mo. Sana naisip mong lahat ng yan bago ka nakipagkasundo kay Josh. Tingnan mong resulta noon. Kuya, ano? Ayaw mo pa rin gawin? Salit-salita ng naging tingin ni Althea sa magkapatid. Ang makita silang ganito ay medyo nagpabilis ang tibok sa kanyang puso. Feeling niya ang halaga niya ngayong araw. Hindi mo na kailangan lumuhod, Margarita. Isang tapat na sorry lang ay sapat na sa akin. Alam ko namang pinagsisisihan mo ng ginawa. Talaga, Althea? Oo, basta wag mo nang ulitin na magpahamak ng ibang tao, lalo na't alam mong masama ang ginagawa. Mabilis na yumukod si Margarita at paulit-ulit na humingi ng tawad. Batid ni Althea na hindi bukal yun sa loob ng hipag, pero ayaw na rin naman niyang mag-complain at pahabain pa. Gusto na niyang matapos ang lahat. Sige na, wala na sa akin yun, wag mo nang ulitin. Pwede ka nang umalis. Paglabas ni Margarita ay naiwan sila ni Renz. Hindi mapigilan ni Renz na humanga sa kabaitan ni Althea. Sa ibang tao yun, baka kung ano-ano pang masasakit na salitang sinumbat. Althea, hayaan mo na si Margarita. Huwag ka masyadong mahigpit sa kanya. Baka nakakainom lang siya kagabi. Ikaw ang nasaktan, hindi ba? Dapat sinamantala mong pagkakataon. Gagamit lang ako ng restroom. Iinot-inot na pumanaog ng kama si Althea. Naisa na niyang alalayan ni Renz pero bago niya pa magawa yun ay nagawa na nitong mabilis tumayo. Sinundan na lang niya ng tingin ng asawa na mamagal nang pumasok ng banyo. Piniling manahimik na lang. Ilang minuto matapos makapasok ni Althea sa loob ay nagring ang phone nito na naiwan sa ibabaw ng kama. Bantulot na tinignan ni Renz yun pero nang ilang ulit pang tumunog, napilitan siyang tignan ng screen. Kenzo? Parang may sariling buhay ang isang kamay na sinagot niya ang tawag. Nasaan ka, Althea? Alam kong wala ako sa pwesto para sabihin ito pero
Kailangan mo mag-ingat. Oras na malaman ni Lawrence ang plano mo, kahit mabait siya sa'yo, paniguradong lagot ka. Kilala mong asawa mo. Napataas ng isang kilay ni Renz. May niluluto bang kalokohan ng dalawang ito? Laban sa akin? Hello, Althea. Bakit ang tahimik mo naman yata? Nandyan ka pa ba, ha? Malakas na tumikim si Renz. Sino ka? Bakit nasa iyo ang cellphone ni Althea? Nasaan siya? Gumagamit pa ng bathroom. Kilala ni Kenzo ang boses ni Renz kaya ganun na lang ang pagkagulat niya. Dali-dali niyang pinutol ang tawag. Ilang beses niyang nasapak ang sarili. Alam niyang hindi tanga ang kausap niya para hindi magets ang una niyang sinabi dito kanina. Renz, may naghahanap ba sa akin? Boses yun ni Althea na may narinig na kausap si Renz over the phone. Nilingon na Renz sa saradong pinto ng bathroom. Malamang ay narinig ni Althea ang pakikipag-usap niya dito. Wala, kailangan mo ng tulong? Hindi sumagot si Althea. Binura ni Renz ang record ng history ng tawag ni Kenzo at binalik na sa pwesto nitong phone na dinampot niya kanina. Nahulog na naman sa pag-iisip si Renz. Hinahanap sa isip ko ano ba ang plano ng dalawa laban sa kanya. Kakapayag niya lang na huwag bawiin ang investment. Tapos ngayon ay malalamang may secret sila? Kakaiba ka talaga, Althea. Nang makitang lumabas na si Althea sa banyo ay hindi niya napigilan ang sarili na magtanong sa asawa niya. Alam kong PA ka ni Mr. Marquez, pero hindi ba't nag-usap na tayo? Naaalis ka na sa kanya once na hindi ko bawiin ang investment sa kanila? Naisip ni Renz na baka yun ang secret na sinasabi ni Kenzo kanina. Taas noong nag-angat ng tingin si Althea. Mukhang may nangyari habang nasa loob siya ng banyo. Maintindihan mo sana Renz ang sitwasyon ko. Kailangan ko ng trabaho para mabuhay. Ang daming ibang kumpanya dyan, bakit sa kanila ka pa magtitiis? Alam ni Althea na kahit anong explain ang gawin niya ay hindi papakinggan yun ni Renz. Saradong isipan nito sa pakikinig. Isa pa, si Kenzo lang ang may alam ng tunay na kalagayan niya. Hindi siya nito pwedeng na mag-overwork. Siya rin ang madalas na nasusunod sa trabaho. Yung hinihingi mo sa akin pera, saan mo yun dadalhin? Ang laking halaga nun. Imposible na basta maubos sa isang kisap mata. Hindi pa rin umimik si Althea. Magkano bang sahod mo bilang PA niya? You can be my secretary, Althea. Dodoblehin ko ang sahod. Nagpapatawa ka ba? At anong gagawin mo kay Britney? Tatanggalan mo siya ng trabaho para palitan ko? Pwede ko naman siyang ilipat sa ibang department para sa'yo. Tigilan mo yan, Renz. Hayaan mo na ako kung anong gusto kong gawin. After ng annulment natin ay ayaw ko na maging involved pa sa'yo. Naintindihan mo? Tapos na tayo. Wala na dapat anumang connection. Since tapos na rin naman tayo mag-usap at okay na rin ang pakiramdam ko. Aalis na ako. Maraming salamat, Renz. Dinampot na ni Althea ang cellphone at magbagal na lumabas ng silid. Walang nagawa sa Renz kung hindi ang panoorin ng asawa hanggang sa mawala ito sa paningin. Ano ang ibig mo sabihin, sir, na ginawa ni Mrs. Almeda sa'yo? Dala ng frustration ay nabanggit ni Renz ang mga nalaman niya kay Britney. Si Mr. Marquez at Mrs. Almeda ay planado ng tungkol sa investment mo? Oo, akala kong linaw na ng usapan namin. Naaalis na siya sa pagiging PA kay Kenzo. Pero ngayon, bigla ba naman siyang bumaligtad? Assistant pa rin siya ni Mr. Marquez. Pwede niya naman pong bawiin yun, sir. I mean, kung ano po yung napagkasunduan. Hindi na pwede. Merong pinirmahan kaming contract. Napalabi na roon ng secretary. Hindi niya alam ang bagay na yon kaya hindi makapagbigay ng opinion. Nakakapagtaka lang, bakit kaya hindi makaalis si Althea sa pagiging PA ni Mr. Marquez? For sure may iba pa silang pinaplano o tinatago. Hindi ko magets. Imposible na dahil lang sa short siya sa pera kaya niya to ginagawa. Sure ako may iba pa yung dahilan. At yun ang kailangan nating alamin. Bakit hindi mo na lang siya tanungin, sir? Siguro naman sasagot si Mrs. Almeda nang maayos bilang pagtanaw ng utang na loob. You saved her from Josh last night, right? Ginawa ko na. Ano pong sabi? Wala. Nirason niya lang sa akin na kailangan niya raw ng trabaho. Yung sahod niya ay pang suporta. I even offered her na dito na sa company magtrabaho. Saglit na tumigil sa pagsasalita sa Renz. Tapos po, sir, ano pa nga ba? Hindi siya pumayag kahit pa sinabi kong dodoblihin kong sahod niya na nabigay ni Mr. Marquez Designs. Natamemi ng secretary ni Renz, hindi sa nagsasalo siya, pero may iba siyang kutob sa kanyang amo.
Sa ilang taong pagtatrabaho niya sa kumpanya ng mga Salmeda, naging bukas na libro ng buhay nito sa kanya. Alam niya lahat ng sekreto nila kahit tungkol pa yon kay Mrs. Almeda at sa kasalukuyang kabit ng amo niyang si Eleanor. Sa tingin mo, Britney, ano kayang meron sa company ni Mr. Marquez na wala sa company natin? At hindi siya maiwan ni Althea? Nakakaintriga lang. Gusto ni Britney na maging prangka sa amo pero baka ikasama niya yon. Sasabihin niya sanang baka dahil may nararamdaman si Althea para kay Mr. Marquez kaya pinipili nitong magstay doon. Ayaw naman niyang sirain ang mood ng amo na alam niyang magtutuloy buong araw kapag nasimulan niya na. Pagdating ni Althea sa apartment ay naabutan niya si Kenzo sa labas. Mataman itong naghihintay, bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Maliit na ngumiti sa Althea upang iwaglit ang negative thoughts at inayos ng paglalakad. Ayaw niyang pati ito'y mag-alala sa lagay niya. Hindi na rin kailangang sabihin niya dito ang mga nangyari. Kenzo, anong ginagawa? Anong nangyari sa'yo, Althea? Bakit ganyan ka maglakad? Nanatili pa rin ang ngiti sa labi ni Althea kahit gusto na maglaho to. Wala. Sinaktan ka ba ni Renz? Hindi ah. Naging malikot ang mga mata ni Althea na pilit na umiiwas. Bakit naman niya gagawin yun? Sinuri pang mabuti ni Kenzo ang itsura ni Althea. Alam niyang may mali lalo nang makitang maganitong mga mata. Parang pagod na pagod iyon. Halos walang tulog. Siya nga pala, Kenzo, wala ka nang dapat ipag-alala. Okay ng investment, nasettle ko na yon. Anong ginawa mo? Paano mo siya napapayag? May halik ng pagdududa sa tinig ni Kenzo na hindi pa rin inaalis sa mga mata kay Althea. Huwag mong sabihin na may ginawa kang favor sa kanya. Halos mabulunan sa sarili niyang laway si Althea nang maalala ang pagpapaubayang ginawa niya kay Renz. Yun kayang tinutukoy ni Kenzo? Hindi. Pareho nilang ginusto yun at hindi naman hiniling ni Renz. Ang isipin yun ay mas namulan ng mukha ni Althea. Alam kong kasama mo sa Renz bago ka dito umuwi. Paano mo nalaman? Tumawag ako sa cellphone mo, siyang sumagot. Ano? Nagkukumahog na kinuha ni Althea ang cellphone at chinek ang call history. Wala siyang bakas na nakita. Seryoso kang tumawag ka, Kenzo? Oo, nasa banyo ka raw. Nasapok na ni Althea ang noo. Eto siguro narinig niya kanina nakausap ni Renz habang nasa banyo. Sorry, may nasabi ako kanina sa tawag na hindi dapat. Hindi ko rin naman alam na si Lawrence ang... Anong sinabi mo? Pigil ang hiningang hinintay ni Althea ang sagot ni Kenzo. Napahawak pa siya sa batok na parang problemado. Tsak, lagot siya kung sakaling nagkamali itong banggitin ang batang nasa sinapupunan niya. Hindi dapat malaman na Renz ang tungkol dito. Tungkol ba yun sa pinagbubuntis ko? Sa batang nasa tiyan ko? Bahagyang hinawakan ni Althea ang banda ng puson. Naiiyak na. Hindi, Althea. Wala naman akong karapatang sabihin sa kanyang tungkol sa magiging anak niyo. Tungkol saan? Pinapaalalahanan kitang mag-ingat. Saan? Sa kanya? Natutup ni Althea ang bibig. Kung pwede lang awayin si Kenzo ay ginawa niya na. Masyadong matabil. Noong sinagot mo ang tawag ko at hindi ka magsalita, dapat nagduda na kung hindi ikaw ang sumagot kung hindi ibang tao. Medyo mahina at pagod ang boses ng lalaki. Marahil sa dami ng iniisip, hanggang napuntang mata ni Kenzo sa paa ni Althea na may benda. Ano nangyari sa paa mo? Hindi pa nakontento si Kenzo, lumapit ito kay Althea. Nataranta namang umatras ang babae pero huli na. Naispatan na ni Kenzo ang ilang pasa, galos at pamumula ng kanyang palapulsuhan at ng leeg. Sinong gumawa niyan sa'yo? Nais pa sanang itago ito ni Althea. Sa Renz bang gumawa niyan? Pinagbuhatan ka niya ng kamay? No, hindi siyang gumawa nito. Kung ganun, sino? Napipilitang nagsabi ng totoong nangyari sa Althea. Binanggit niya ang tungkol sa pagkakakidnap. Ano? Bakit lumabas ka na ng hospital? Naipacheck mo ba ang batang nasa sinapupunan mo? Umiling si Althea. Hindi, magpapaschedule na lang ako. Kasama ko si Renz, di ba nga hindi niya pwedeng malaman? Napailing na doon si Kenzo. Hindi siya sang-ayon sa ginawa ni Althea. Alam niya exaggerated ang reaction niya pero dapat top priority ng babae ang lagay na magiging anak niya. To think na nasaktan si Althea physically. Sa malamang ay apektado din ang pinagbubuntis niya. Kenzo, saan mo ko dadalhin?
Maingat na iginiya ni Kenzo si Althea patungo ng sasakyan niya. Sa ospital, ipapacheck natin ang lagay ng magiging anak mo. Please be a responsible mother, Althea. Hindi na nagreklamo si Althea. Ganun na lang ang tuwa niya nang lumabas ang result ng check-up at sabihin ng doktor na okay lang ang batang nasa sinapupunan niya. Sinabi ko na namang okay lang, 'di ba? Natatawang sabi ni Althea habang lula ng sasakyan ni Kenzo. Masyado ka nervyusin. Inaalala lang kita. Sagot ni Kenzo na nasa kalsada pa rin ang tingin. Parang hinaplos ng mainit na palad ang puso ni Althea. Nahiling niya na sana kagaya na lang ni Kenzo ang ugali ng naging asawa niya. Marahil kung ganitong binigay sa kanya, masaya sana ang buhay may asawa niya. Di niya kailangan dumanas ng matinding kalupitan, physically and emotionally. O bakit ganyan ka makatingin sa akin, Althea? Wala, gusto ko lang magpasalamat. You're welcome. Alam mo namang hindi ka na sa akin iba, Althea. Naisip ni Althea na kung pwede lang turuan ang puso niya, malamang ay si Kenzo ang pipiliin niyang maging lifetime partner. Almost perfect dito ang lalaki. Kasalukuyang nakahiga na sa kama si Renz. Hindi pa rin mawala sa isipan niyang imahe kanina ni Althea habang paalis ito ng hospital room. He wondered about kung okay na ba talaga ang pakiramdam nito ngayon. Bukod sa iika-ika pa rin ito'y bakas pa rin ng panghihina sa kanyang mukha. Bakit ko ba siya iniisip? Tanong ng lalaki na humarap na sa kabila. Nakaunan siya sa isang braso. Hindi pinapansin ng mas bumabahang notification ng mga text at missed calls mula kay Eleanor. Wala siya sa mood na makipag-usap. Umayos ka, Renz. Siguro naman hindi niya pinababayaan ang sarili. At saka independent din siyang babae. Kaya niya ng sarili. Napabalikwas siya ng bangon na mag-appear ang pangalan ni Don Calixto Salmeda sa screen nito. Lolo, napatawag ka po. Apo, gusto ko lang ipaalala sa yung nalalapit na 70th birthday ko. Napakamot na sa ulo si Renz. Next week na ang sinasabi nitong event. Hindi ko nakakalimutan yan, Lolo. Anong birthday gift ang gusto mo? Tumawa ang matanda sa kabilang line. Batid ni Renz na may request ito. Hindi lang niya sure kung okay lang ditong sabihin yun sa kanya. Matanda na ako, Renz. Hindi ko na kailangan ng mamahaling regalo. Ilang dekada na akong nabubuhay sa mundo at halos nasa akin ang lahat. Nangunot ang noon niya rin sa tono nito. Hindi niya masabayan kung anong gusto ng matanda. Ang dami pa nitong paligoy-ligoy. Ano nga pong gift ang gusto niyo? Just invite Althea for the last time. That's the best gift na matatanggap ko. Napabuga ng hangin si Renz sa narinig. Pagbukas niya ng email ngayong araw ay nakita niyang reschedule ng signing nila ni Althea ng papers mula sa RTC. This week na yon. Oras na matapos na to ay wala na ring dahilan para makita pa sila o kumontak siya dito. Unfortunately, next week pa ang birthday ng lolo niya at this week naman ang signing ng papers. Hindi na yun aabot. Ganun pa man, kailangan niya subukan at baka sakaling interesadong pumunta sa Althea. Sige po, Lolo. Sasabihin ko si Althea. Hopefully pumunta siya. Nag-send na rin siya ng message kay Althea. Ipinaalam na niya ang date ng signing papers. Nag-okay lang ito. Hindi na niya kinulit pa. Sige apo, aasahan ko yan ha. Nakapikit ang mga mata ni Althea habang nakababad ang katawan niya sa maligamgam na tubig sa bathtub. Gusto niya mag-relax kaya ginawa niya to. Bukod sa medyo nalulungkot siya ay binabagabag siya ng message ni Renz. Lumabas na ang date ng another reschedule ng pagpirma nila. Ang tanging hiling na lang niya ay wala na sana maging sagabal pa. Makakahinga na ako ng maluwag oras na matapos na yon. Kaya please lang, wala na sana maging aberya. Naistorbo si Althea sa mga iniisip na mag-ring ang cellphone niya. Matapos titigan yon ng ilang sandali, tumayo na si Althea. Kinuha ang robe at binalot sa katawan. Tinuyo niya na munang kamay bago niya dinampot ang cellphone. Ano na naman ang kailangan ng taong to? Nag-reply naman ako kanina. Nakasimangot na pinindot niya ang answer button at lumabas ng banyo. Nabasa ko ng text mo, nag-reply ako, ano pa bang kailangan mo? Narinig pa ni Althea ang malalim na pagbuntong hininga ni Lawrence. Ipapaalam ko lang sa'yo ang 70th birthday celebration ni Lolo next week. Anong kinalaman ko doon? Hindi bang usap natin after signing ay wala na tayong communication?
Gusto kanyang pumunta. Hindi mo ba siya mapagbibigyan, Althea? Saglit na nag-isip si Althea. Alam niyang huli na yon, ipagdadamot niya pa ba sa matanda? Kahit sabihing hindi na siya parte ng Salmeda family. Naging mabuti naman ang matanda sa kanya. Sige, pupunta ako. Totoo, Althea? Nag-make face lang si Althea as if na gusto niya talagang pumunta. Kung hindi lang siya nahihiya sa matanda, never niyang gagawin. Magsasend ako bago ang birthday niya ng pera sa bank account mo. Gamitin mo yun pambili ng kahit na anong regalo kay Lolo. Huwag mo sanang masamain, Althea. Hindi na yun nagustuhan ni Althea. Anong tingin sa kanya ni Renz? Walang perang pambili ng regalo? Kahit papaano ay may pera pa siya na pwede niyang hugutin in case of emergency. Masyadong mababa lang talagang tingin sa kanya ni Renz. Huwag na, kaya kong bumili ng regalo para sa lolo mo na hindi ginagamit ang perang galing sa'yo. Sa part ni Althea, sobra-sobrang nakakapagpadamdam yon. In 3 years, never siyang nakatanggap ng pera dito. Ngayon pa lang sana. Althea, huwag mo akong pilitin o hindi kayo pangunahan. Kung gusto mo kong pumunta, pabayaan mo ko. Gusto ko lang na makatulong. Ibigay mo lang yan kay Eleanor. Matutuwa pa yun sa'yo. Huwag mo kong isipin dahil okay lang ako. Pinutol na ni Althea ang tawag after na sabihin yon. Nagdadabog ang mga paa niyang bumalik sa loob ng banyo upang ituloy ang naudlot na pagbababad ng katawan dito. Habang lumulubog sa tubig ay napaismid pa ito sa kawalan. Anong tingin niya sa akin? Poor, kahit papaano may pera ako. Makahulugan at masaya nagpalitan ng tingin sina Renz at Althea paglabas nila ng RTC. Malaya na sila ngayon sa isa't isa. Nagkamayan pang dalawa. Tapos nang matagal na hinihintay nilang pagpirma sa annulment. Siguro wala nang magiging problema ngayong maghihintay na lang na lumabas ang certificate. Don't worry, Althea. Naguguluhang nag-iwas ng tingin sa Althea na makita niyang kumulimlim ng lungkot na nasa mata ng dating asawa. Kinukonsider niya na hiwalay na sila kahit hindi pa ito finalize. Sige, mauna na ako. Pinanood niya rin sa likod ni Althea na pasakay na ng cab. Hindi niya gets kung bakit ngayong nakuha na niya ang gusto ay malungkot siya. Nasa papalayong taxi pa rin ang mga mata na sagutin niya ang tawag sa phone. Hello? Ano babe? Tapos na ba? Sobrang excited ang boses doon ni Eleanor. Yap, tapos na. OMG! Nasan ka? Pick me up. Let's celebrate. Ibig sabihin kapag naging okay na, pwede na tayong magpa... Okay, get ready. Papunta na ako. Halos 1 linggo na noon nang matuling lumipas after magpirmahan ng annulment ng kasal ni Althea at Renz. Kumpara kay Eleanor ay ang sarap ng pakiramdam, hindi para kay Althea at Renz na para bang kada pagsikat ng araw ay may kulang. Hindi lang nila ma-identify. Tamad na kinapaka pa ni Althea ang cellphone nang may marinig na tawag doon. Nakahilata siya at kasalukuyang nagpapahinga. Hello? Althea, alam kong busy ka, pero kahit minsang tawag ay wala. Napadilat ng mga mata ni Althea na makilala ang boses ng kanyang ina. Mama, mabuti naman at kilala mo pa ang boses ko. Akala ko'y kinalimutan mo na ako. Hindi ka mangangamusta? Sorry na, Mama. Kung ito'y about na naman sa pera, maghintay ka. Hindi kita inuobliga. Pero Althea, yung mga collectors ng utang ay sobrang nakaka-stress na. Tawag ng tawag. Hindi na makapaghintay. Sumama ang itsura ni Althea. Oo, naibigay na ni Renz sa kanyang perang napag-usapan nila. Ngunit hindi pwede na ibigay niya ito lahat sa ina. Tsak na mauubos yun. Kaunting tiis na lang, Mama. Bakit hindi ka na lang mag-asawa ng mas mayaman? Tutal, hiwalay ka na. Sinabi niya na nakapirma na siya ng annulment papers. Maghihintay na lang sila ng final document. Makipagkita ka sa nerereto sa'yo na isa sa mga tiyahin mo, Althea. Wala namang mawawala kung pupunta ka. Tignan mo lang, kapag ayaw mo sa kanya, huwag ka nang umulit. Ganun lang. Mayaman daw yun ang sabi ng tiyahin mo. Umikot ang mga mata ni Althea sa ere. Oo na, Mama, pupuntahan ko na. Pagdating ni Althea sa sinasabing restaurant ng ina, ay naroon na ang lalaki. Malayo pa lang siya ay napansin na niya ang bulto nito na prenting nakaupo sa table, malapit lang sa bukana. Ayon sa ina, nasa 30s na ang edad nito. Nakasuot ng maroon suits at black leather shoes.
Kumislap ang mga mata ni Althea nang makita sa side view pa lang ito ay parang ang gwapo nito tang bango. Para sa kanya hindi ito pangit. Kung magiging honest lang siya, kaya niya sabihin na ang mukha nito'y ka-level ng mukha ng dati niyang asawa. Medyo napangiti siya nang maalalang tiyahin na nagreto sa kanila ng lalaki. May taste din ito. Sa totoo lang ay ayaw talaga ni Althea pumayag sa pakipag-blind date. Wala yun sa plano niya. Lalo pat halos katatapos lang nilang pumirma ng annulment papers ni Renz. Subalit hindi niya ito tahasang masabi sa ina. At para matapos ng pangungulit nito, plinano niyang isang beses lang na makipagkita, then tapos na. Hindi na mauulit pa. Hi! Walang kemeng kuha ni Althea ng atensyon ng lalaki. Ibinaba ng lalaki ang hawak na tasa ng kape. Ibinaba niya rin ang binti na nakadekwadro at umayos ng upo. Gulat ang rumihistro sa mukha niya. Puno ng katanungan ng mata. Ako nga pala si Althea. Alam kong sinabi na sa'yo ng tiyahin kong iba pa tungkol sa akin. Pasensya ka na kung naghintay ka ng matagal. Tameme pa rin doon ng lalaki na mas nagulo ang reaksyon ng mukha. Siguro naman ay alam mo na rin na halos kakahiwalay ko lang sa asawa. Humila na ng upuan si Althea sa harap nito at pinaupo na sariling hindi pa man siya iniimbitahan. Wala sa plano kung mag-asawa muli pero para tumigil na sina mama at iya. Na mangulit ka, heto ako pumapayag na makipagkita. Bahagyang tinagilid ng lalaking ulo sa huling tinura ni Althea. Halata na hindi pa rin nakukuha ang pinupunto ni Althea sa kanya. Ayaw mo magpakasal ulit? Medyo nawirdohan si Althea sa naging tanong ng lalaki. Nagtataka na siya kung bakit hindi ito nagpapakilala. Nadala na ako sa dati kong asawa. Mahirap kapag bigla-bigla na lang papasok ulit sa isang relasyon. Ngumiti pa si Althea nang makita na mas naging interesado sa kanyang lalaki sa halip na ayawan siya. Okay, humalokip-kip ni ito sabay sandal ng likod sa upuan. Paano ka ba itrato ng dati mong asawa? Saglit na naitikom ni Althea ang bibig, hindi itong inaasahan niya. Ang akala niya hindi na ito magiging interested pa sa kanya. Hindi mo na kailangang alamin, pagak na tumawa lang ang lalaki. Nadipina pa ang kapugian nito. Yan lang, pahabol pa ni Althea ang biglang tumayo na ng upuan. Gusto lang talaga niyang makipagkita sa ka-blind date niya para walang masabi ang tiyahin at ang kanyang ina. Halos mapaigtad sa kinatatayuan si Althea na bigla na lang may lalaking sumulpot na average lang ang itsura sa tabi niya. Nahihiya, sinipat niya itong nantingin. Muli niyang ibinalik ang tingin sa unang lalaki na nakatingin na rin sa kanya na nakakaloko. Bakit? Pareho lang naman sila na suot na damit. Ikaw si Miss Althea Locsin, hindi ba? Ako nga pala ang ka-blind date mo. Maganda ka pala sa personal. Natutup ni Althea ang bibig niya. Agarang namula ang mukha. Ibig sabihin noon ay nagkamali siya? I'm really sorry. Ang buong akala ko ikaw ang ka-blind date ko. Napatungo na si Althea. Nais na lang lamunin sa kinatatayuan niya. It's okay, miss. Ayos lang. Tugon itong binigyan pa siya ng ngiti. Bumaling ang lalaki sa katabi niya. Good luck, bro. Wika nitong muli pang sinipat ang mukha ni Althea. Nahihiya pa ring mag-angat ng tingin si Althea. Sa lahat ng mga pagkakataon, bakit ngayon pa siya nagkamali? Hindi naman siya lutang. Iniwan na nila ang lalaki na malagkit ang tingin sa likuran nila. Huwag ka nang mahiya, naiintindihan kita. Magkaparehas nga naman kami ng suot. Dapat talaga tinawagan kita. Sumunod si Althea sa lalaking naupo sa hindi kalayo ang table doon. Oo nga, nakakahiya tuloy sa kanya. Hayaan mo na, Miss Althea. Ang mahalaga, inako mo naman ang pagkakamali mo at hindi ka rin nagrason pa ng kung ano-ano. Matabang nang umiti si Althea. Ayaw na niya magtagal sa lugar. Siya nga pala, nabanggit sa akin ng tiya mo na kakahiwalay mo lang sa asawa. Actually, pareho tayo. Kakahiwalay ko lang din sa asawa. Tinawag na nitong waiter para mag-order ng pagkain nila. Hinayaan na lang yun ni Althea. Nang matapos ay nagpatuloy ito sa sinasabi kanina. Sobrang materialistic ng dati kong asawa. Hindi ko na matagalan ng pagiging sobrang magastos niya. Para kay Althea ay valid naman ang dahilan nito. Naisip niya na buti nga at yun lang ang problema nito. Hindi kagaya ng problema nilang dalawa ni Renz. Third party, loveless marriage. Alam mo kasi, Miss Althea, sa Salmeda Holdings ako nagtatrabaho. Malaki naman ang sweldo ko dahil nasa design department ako pero hindi pa rin yung sapat sa amin. Hindi kasi marunong mag-budget ang asawa ko. Kulang at kulang pa rin. Lihim na napamurat na tawa si Althea.
Sa dami na po pwede niyang maka-blind date, bakit trabahador pa sa kumpanya ng dati niyang asawa? Eto pang ayaw ko sa kanya, ayaw niya magkaroon kami ng anak. Reklamo pa nitong umayos ng upo. Sa loob ni Althea, sino ba naman kasing hangal ang hahangaring magkaroon ng anak sa mukha nito? Hindi sa lihim siyang nangbubuli pero ganun na nga. Baka nga kaya lang pinatulan siya ng asawa nito dahil sa meron siyang salapi. Sana hindi kanya kagaya. Sana'y marunong ka mag-budget ng pera. Hindi talaga dahil hindi mo naman ako magiging asawa. Gusto sanang parangkahin ito ni Althea, mabuti na lang at napigilan niya sarili at hindi na niya ito naipahiya. Makakabuti rin sa atin kung ikakasal tayo na may basbas ng magulang. Kami kasi wala. Alam mo na, ayaw ng magulang ko sa dati kong asawa. Nilaban ko lang siya. Mali pala yun. Nakakapagsisi. Nanatiling tikom ang bibig ni Althea. Hindi yata makaramdam ang lalaking hindi siya interested. Total, mataas naman ang sweldo ko. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Sa bahay ka na lang. Alagaan mo na lang ang magiging mga anak natin. Gusto nang mapamura ni Althea. Sa ngayon pa lang na sinasabi na nitong gustong feeling niya ay sinasakal na siya. Paano pa kaya kapag literal na nakatali na siya sa lalaki? Baka mas malala pang sapitin niya kung ikukumpara na kasal siya kay Renz. By the way, medyo price yung dala mong bag na kilalang brand. Medyo, hindi naman sobrang mahal. Isa pa galing to sa sarili kong pera. Hindi hiningi mula sa dating partner ko. Hindi na nakatiis ay sagot ni Althea. Ah, I see. Hilaw na ngumiti lang si Althea. Wala naman sa akin problema kung bumili ka ng isang piraso sa loob ng isang taon. Regalo yun sa hirap po sa pag-aalaga ng ating mga anak at tahanan. Gustong humugalpak ng tawa ni Althea. Masyado siyang minamalit ng lalaki porket alam nitong wala ng negosyong pamilya nila. Kung sakali lang na makikita nitong mga bags niya branded sa apartment, baka mahiya ito sa sinasabi niya. Sa tabas ng dila nito, feeling niya sure na itong papayag siyang magpakasal. Ano siya, hibang? Kakawala pa lang niya sa relasyon nakakasakal, papasok na naman ba siya sa bago? Hindi lang yon. Sa ganito pang itsura ng lalaki, hindi pwede. Kung sakali man na mag-aasawa siya ulit, malamang ay mas malamang na may itsura kay Renz. Yung kaya niyang ibalandra at pang malaki ang panlabas na anyo. Ano kayang mangyayari ngayong hiwalay na si Althea at Renz? Sino kayang lalaki na pagkamalang blind date ni Althea? Ano ang gagawin ni Renz ngayong malaya na siya kay Althea? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.